Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Merry Christmas po. Tayo po ay nasa panahon pa rin ng Kapaskuhan. Tayo nasa loob ng oktaba na tinatawag. 8 days ay Pasko pa. Kaya huwag kayong magsasabi na belated Happy Christmas. Merry Christmas. Dahil ang simbahan nagbigay sa atin ng extension o kumbaga 8 days, tinatawag na Octave of Christmas, para ating malasap pa ang Kapaskuhan na ating ipinagdiwang kahapon. At sa araw na ito, ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Esteban, isa sa mga unang naging diakono sa ating simbahan. Siya ay martir, kaya naman nakapula ang mga pari ngayon. Ating ginugunita ang naging buhay ni San Esteban. At tayo magtataka bakit isinunod ng simbahan ang kapistahan o martyrdom ni Saint Stephen. Dahil ipinapakita sa atin kung ano talaga ang pagiging Kristiyano. Oo nga't bumaba si Jesus, bumaba ang Diyos mula sa langit at siya ay nagkatawang tao na ating kahapong ipinagdiwang. At dito makikita natin na ang pagliligtas ni Jesus ay hindi lamang basta siya ay dumating at tayo ay sumunod na sa Kanya. Oo nga, tinatawag tayo maging follower, maging mga disipulo. Ngunit sa kabilang banda, tinatawag din tayong maging saksi, maging witness. Sa wikang Griego, ang ginamit na salita ay martus. Doon natin nakuha ang salitang martir, martyrdom. At yan po ang pagiging Kristiyano talaga natin, mga minamahal. Hindi po sapat na tayo ay sumusunod lamang sa ating Panginoon. Dapat tayo ay maging saksi din niya. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Ibig sabihin, ang katotohanan ay dapat laging ipamalita. At yan ang nangyari kay San Esteban sa kanyang buhay. Siya ay tumutulong, siya ay nagsaserve bilang isang diakono, ngunit sa kabilang banda, siya ay nagpapahayag din, at sa kanyang pagpapahayag, maraming hindi maniniwala sa kanya. At yan ang pagiging Kristiyano natin, mga minamahal. Tayo nga ay naligtas, tayo ay gumagawa ng kabutihan at nangangaral, ngunit expect natin na sa ating buhay, maraming tutuligsa sa atin. Maraming magpa-persecute dahil maraming hindi tatanggap ng mabuting balita talaga. Yaan ang ating panawagan bilang mga Kristiyano. At malinaw sa mabuting balita na kahit ultimong mga kamag-anak natin, magulang, halimbawa may anak, ay kapupuutan tayo dahil sa ating ipinapahayag na mabuting balita. Ang mga gobernador, sabi sa mabuting balita rin. At kahit mismong kasama natin sa ating komunidad, kapwa Kristiyano, maglalaban-laban kapag hindi na tumugon sa panawagan ng Diyos. Huwag tayo magtataka. Ngunit anong sabi sa bandang huli ng mabuting balita? Kapopuotan kayo dahil sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Yan ang pangako sa atin ng Diyos. Napakaganda po ng Pasko talaga. Binigay sa atin ang kapayapaan, ang kaligayahan. Kung inyo pong nadama, sana naman kahapon ay damang-daman ninyo ang Kapaskuhan. Hindi lamang po dahil nakatanggap tayo ng marami o kung ano paman, kung hindi alam natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan, na hindi lamang nakabase sa mga material na bagay. Yan po ay secondary lamang. Ang tunay na diwa ng Pasko ay meron tayong kapayapaan sa ating mga puso. Hindi yan tayo hinanda ng panahon ng Adbyento. At sana ang dasal ko ay inyong natanggap ang kapayapaang iyon. Ngunit sa kabila ng Kapaskuhan, alam nating maghihirap si Kristo para sa ating lahat. Yan ang ating tatandaan. At bilang isang tagasunod niya, tayo'y inaanyayahan ng Diyos na tularan siya sa papaanong paraan
sa pagtanggap ng mga pagsasakripisyo o pagsasakripisyo natin sa ating buhay. Ang kahirapan na ating pinagdaraanan, ang mga pagsubok, ay siyang magiging daan natin sa kaligtasan. Yan ang sinabi sa mabuting balita. Hindi man tayo talaga mamatay sa ating pananampalataya, hindi kagaya ng mga unang panahon, mga unang Kristiyano, namamatay sila dahil sa pagpapahayag nila ng mabuting balita. Meron tayong mga sariling kamatayan sa ating buhay, mga maliliit. Ito na nga ang mga pagsasakripisyo ng magulang, ng mga estudyante, ng tumutulong sa simbahan, at kung ano-ano pang mga sakripisyo sa buhay. Huwag na huwag niyo pong mamaliitin ang mga kakaunting sakripisyo na inyong nararanasan sa buhay dahil ito yung iaalay ninyo sa ating Panginoon. Ilang buwan lamang, pagdiriwang natin tayo ipapasok sa panahon ng Kwaresma. At alam nating dito ipapahayag ng Diyos ang kanyang tunay na pag-ibig sa atin. Ang Kapaskuhan ay pag-ibig ng Diyos at ang Pasko ng pagkabuhay ay ang pag-ibig pa rin ng Diyos. Kaya naman, hilingin natin ang panalangin ni San Esteban na kagaya niya, huwag tayong matakot na ipahayag ang ating pananampalataya kahit ang kapalit nito ay ang ating buhay. Mahirap sa una. Makakadama tayo ng takot, ngunit sabi nga rin sa mabuting balita, Diyos ang bahala sa inyo. Siya ang magbibigay sa inyo ng karunungan at kaalaman kung ano ang inyong sasabihin sa mga tao. Yan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At yan ang nangyari kay San Esteban at sa mga kasamahan din niya. Kaya naman, panatilihin natin ang pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng pagsunod at sa pamamagitan ng pagiging mga saksi ng ating Panginoon. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre,